Filipino 1, ikalawang markahan, ikalawang linggo. Pagbuo ng tanong mula sa larawan, kwento o napakinggang balita. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong makinig sa ating aralin ngayong araw? Ano ang target ko? Pagkatapos ng module na ito ay inaasahang na isasagawa mo ang mga layuning ito. Nakapagtatanong tungkol sa isang larawan, kwento o napakinggang balita. Ano ako magaling? Panahon na upang tuklasin natin kung gaano kalawak ang iyong kaalaman at pag-unawa sa module na ito sa pamamagitan ng pagsagot mo sa mga sumusunod na tanong. Panuto, isulat ang letra ng tamang sagot. Una, sino ang Pangulo ng Pilipinas ngayon? A. Rodrigo Duterte. B. Lino Cayetano. C. Quito Soto. D. Franklin Drilon. Pangalawa, ano ang hugis ng bola? A. Biluhaba. B. Parisukat. C. Parihaba. D. Bilog. Pangatlo, saan tayo nag-aaral? A. Simbahan. B. Palengke. C. Paaralan. D. Munisipyo. Pang-apat, anong sakit ang lumalaganap sa buong daigdig ngayon? A. Dengue. B. COVID-19. C. Malaria. D. Pagputok ng bulkan. Panglima, sa kwentong si Leon at si Daga, sino ang nakatulong kay Leon? A. Ibon. B. Daga. C. Uwak. D. Pagong. Ano ang balik-tanaw ko? Ngayon ay magbalik-aral tayo. Tungkol saan ang napag-aralan natin noong nakaraang linggo? Magaling! Ano ang pabula? Tama! Ano naman ang tugma o tula? Magaling mga bata! Ano ang iniiwan ng pabula sa mga mambabasa? Tama! So, tingnan ang larawan. Gumawa tayo ng mga tanong tungkol sa larawan. Ang leon at ang daga. So, ano-anong mga tanong ang maaari nating mabuo? Anong hayop ang nasa larawan? Tama. Ano pang mga tanong? Nasaan ang mga hayop? Magaling. Ngayon naman, sa sunod na larawan, ano-anong mga tanong ang maaari nating mabuo? Tama! Sino ang nasa larawan? Meron pa? Magaling! Ano ang nakita ni Unggoy at Pagong? Ano ang gagawin nila sa puno ng saging? Magaling! Pangatlo, ang lapis. So, ano-anong mga tanong ang maaari ninyong mabuo? Tama. Ano ang nasa larawan? Saan ginagamit ang lapis? Magaling. Ilan ang lapis? Tama. Ano ang gagawin ko? Sa pagkakataong ito, mayroon akong inihanda na isang maikling kwento at nais ko na ito ay iyong basahin at unawain upang iyong masagutan ang mga katanungan sa ibaba. Araw ng pamamalengke. Araw ng Sabado.
maagang gumising si nanay at naghanda ng mga dadalhin. Bitbit ang bayong, sumakay siya ng tricycle papuntang palengke. Mabilis tumakbo itong tricycle. Sa palengke, bumili siya ng 1 kilong hinog na mangga dahil gagawin niya itong mango graham. Nagustuhan mo ba ang kwento? Ano ang maaari mong itanong tungkol dito? Isulat ang iyong sagot sa ibaba. Sino ang nasa palengke? Tama. Saan nagpunta si nanay? Magaling. Kailan siya namalengke? Tama. Anong binili ni nanay? Magaling. Mayroon pang mga tanong. Paano siya nakarating sa palengke? Very good. Ilang mangga ang binili ni nanay? Oh, galing ng mga bata. Ano ang gagawin niya sa mangga? Tama. So, kayo ay nakabuo na ng mga tanong. Ano ang kahulugan? Nagtatanong tayo sa bagay na ating nakikita. Sinisimulan natin sa mga salitang patanong tulad ng sino kung tumutukoy sa tao? Halimbawa, sino ang mga magulang mo? Saan kung tumutukoy sa lugar? Halimbawa, saan ka nakatira? Kailan kung tumutukoy sa oras o panahon? Halimbawa, kailan ka pinanganak? Ilan kung tumutukoy naman sa bilang? Halimbawa, ilan kayong magkakapatid? Paano kung tumutukoy sa paraan ng paggawa ng isang bagay? Halimbawa, paano magluto ng sopas? Ano kung tumutukoy sa bagay? Halimbawa, ano ang kinain mo? So, anong mga salita ang ginamit mo para simulan ang iyong mga tanong? Sino? Tama. Saan? Kailan? Ilan? Paano? At ano? Sa anong bantas nagtatapos ang mga pangungusap? Tama. Yan ay tandang pananong ginagamit sa hulihan ng pangungusap. Ano pa ang gagawin ko? Sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan, alamin natin ang iyong mga natutunan. Gawain 1, panuto, tingnan ang larawan. Sumulat ng 3 tanong tungkol sa larawan. Gawain 2, panuto, tingnan ang larawan. Basahin ang kwento at sumulat ng 3 tanong tungkol dito. Gawain 3, panuto, basahin ang balita. Pagkatapos basahin,
gumawa ng 2 tanong tungkol dito. Ano ang natamo ko? Ngayon ay pag-isipan mo kung ano ang iyong natutunan sa aralin ito. Ano ang gagamitin mong tanong kung nais mong malaman ang pangalan, lugar, panahon, paraan, at bilang? Sino ang ginagamit kung nais magtanong tungkol sa tao? Saan naman ang ginagamit kung nais nating malaman ang isang lugar? Kailan ang ginagamit kung nais mong malaman ang oras o petsa ng isang pangyayari? Ilan kung nais mong malaman ang bilang ng tao, bagay o hayop? Paano kung nais mong magtanong tungkol sa paraan ng paggawa ng isang bagay? Ano pa ang kaya kong gawin? Palawakin pa natin ang ating kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na gawain. Panuto, sumulat ng tanong tungkol sa bawat larawan. Gamitin ang mga salitang pananong. Sino, ano, saan, kailan, at ilan. Una, ang nagtuturo sa paaralan. Pangalawa, ang bola. Pangatlo, ang gamit mo sa pagsulat. Pang-apat, nag-aaral ang mga bata. Pang-5, ang kaarawan mo. Kumusta na ang target ko? Panuto, tingnan ang larawan. Sagutin ang mga tanong tungkol sa larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot. Una, sino-sino ang nagtatanim? A. Lolo at ate. B. Tatay at nanay. C. Ate at tatay. D. Kuya at ate. Pangalawa, saan sila nagtatanim? A. Sa dagat. B. Sa bakuran. C. Sa bundok. D. Sa ilog. Pangatlo, ano ang hawak ni ate? A. Pandilig. B. Tabo. C. Baso. D. Tasa. Pang-apat, ilan ang puno na itinanim nila? A. Isa. B. 2. C. 3. D. 5. Pang-5, bakit dinidilig nila ang halaman? A. Para mabuhay. B. Para mamatay. C. Para malanta. D. Para tumaas agad. Ano pa ang kaya kong gawin? Panoorin ang link na nasa ibaba kung paano labanan ang COVID-19. Pagkatapos, gumawa ng 3 katanungan tungkol dito.